Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, ibinasura ng walang kabuhay-buhay po ng Korte Suprema unanimously, itong petisyon ni Attorney Katok Gadon Yabang, yan po ang napapala, mga kaibigan. Di ba sinabi na natin nung ihain yung petisyon na yan, kung ako pa nga Supreme Court, babanatan ko yan Kamukha nung ginawa dun sa unang desisyon, yung unang petisyon niyang ibinasura din, di ba, mga kaibigan? Isipin ninyo, pinipetisyon itong Ninoy Aquino International Airport, ibalik daw sa Manila International Airport, mga kaibigan. Ayon sa Supreme Court, pinawawalang bisa niya hinihiling niya, pinipetisyon niya, napawalang bisa, yung batas yun yung ipapangalan mo, yung airport o anumang lugar, kalye man yan o anuman yan, hindi ho basta pinapalitan ng pangalan yan. Para maging opisyal yan, kailangan maipasa ang batas. Ngayon, ayon ho dito sa tagapagsalita ng Korte Suprema, NBank, sa NBank. Yung sinabing NBank, nandun lahat yung mga maestrado ng Korte Suprema, ay unanimously, itong petisyon niya ay ibinasura ng Korte Suprema, mga kaibigan, for lack of merit. Lack of merit, mga kaibigan. Kung ako Supreme Court, disbar ko na yan mga kaibigan di ba sila na rin nagsabi, itong hukuma, huwag niyong gagamiting sa katarantaduhan ninyo Nagpapasikat yan nagpapasiklab, mga kaibigan. Ang gusto niya, mapawalang bisa ng Korte Suprema yung Republic Act 6639 na nagpalit sa pangalang from MIA ginawang NAIA noong 1987. 4 na taon pagkatapos na mapaslang si Senador Aquino sa airport, sa tarmac, ang sabi niya, nilabag daw kasi yung batas, itong batas na sinasabi niya, yung nalumikha sa Ninoy Aquino International Airport, ay nilabag nito yung batas ng National Historical Commission of the Philippines, NHCP guidelines, patungkol sa pagpapangalan ng mga kalye, ng pampublikong paaralan, mga plaza, building, tulay, at iba pang mga structures. Ngayon, yung guidelines po, mga kaibigan, ay na sinasabi niya, na nilabag, naaprubahan lang yun, 2007. Yung sinasabi niyang nilabag, naaprubahan lang yung guidelines yun noon 2007. Sipin ninyo, kailan ba na 1987, ipinasa yung batas na 6639, ipinapangalan kay dating Senador Aquino yung pong airport. 1987 yun. Pagkatapos itong sinasabi niyang nilabag na batas, pinasa ito, mga kaibigan, o guidelines na ito, naaprubahan lang ito noong 2007. Mga kaibigan, 20 taon, makalipas na maipangalan na
kay Senador Aquino yung pong airport. Ha? Ang sabi ni Gadon, mga kaibigan, nilabag yung guidelines. Guidelines lang pala yan eh. Ha? Nitong RA 6639. Mas mataas yung batas kaysa guidelines. Because it renamed the airport in 1987. 4 years after Aquino's death, when the rules say that renaming could not be done within 10 years of the person's death, except for highly exceptional reasons. 10 years. Kung yung batas, kung yung sinasabi niyang, ano yun? Yung sinasabi niyang na-violate na guidelines, unang naipasa kaysa dun sa pagkakapasa na nagpapangalan sa Manila International Airport na gawing Ninoy Aquino International Airport. Kung nauna yun, pwede siguro. Hindi ko alam kung ito'y nananadya ng bababoy lang ito mga kaibigan Binababoy nito yung lipunan natin At saka yung ginagawang gago yung Korte Suprema Ha? Mga kaibigan, isipin ninyo, hindi raw pwedeng ipangalan dahil si Ninoy daw ay hindi naman nadeklarang bayani. Ha? Kaya hindi raw, para sa'yo, hindi hindi siya deserving, hindi niya deserve yung airport. Para sa'yo yun, kasi nag-aabogado ka sa pamilya Marcos. Natural yun. At ang masama sa'yo, nag-aabogado ka lang, sobra naman ang pagpapakita mo ng performance mo bilang lawyer. Ha? Pati yung paniwala ng iba, dahil kliyente mo sila, kailangan yun na maging kulay mo. Tanga ka, di ba? Abogado ka ano pakialam mo sa political belief nila, di ba? Ang intindihin mo, yung kaso nila, yun ang idepensa mo, di ba? Republic Act number 9256 declares August 21 of every year Ninoy Aquino Day. Merong deklarasyon yan At saka yung pagpapangalan sa mga airport, hindi naman kailangan maging bayani ka para ipangalan sa isang lugar. Ibig mo sabihin si Howard Taft, bayani natin. Kaya meron Taft Avenue. Mga kaibigan, Sige, yung Jones Bridge. Pangalan ng Amerikano yan Mga kaibigan Ibig mo sabihin, bayani natin yun. Anak ka ng mga kaibigan, Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng po, mga kaibigan, alam nyo, itong si Gadon, yan, si Naroque, kung totoo yung humingi ito, ng kwarta, 25% doon sa nai-award na amount ng compensation doon sa pamilya Laude. Napakasama niyan, mga kaibigan. Sip mo, gano'n kalaki kinikita niyan sa pag-upo niya sa mga kontra. Kaya yan nga nakikisuporta yan sa PhilHealth, sa Manila. Ibig sabihin, libre yun. Hindi ka naman spokesperson ng PhilHealth Hindi ka rin spokesperson ng Manila Bay. Ng DENR, ng Destruction of Environment and Natural Resources. Di ba? Ba't siya nakasawsaw dyan? Itong mga abogadong ito, palibasa, hindi talaga magagaling na abogado, maiingay lang Yan sila, Topacio, pagsamasamahin mo yan. Yan si Panelo, si Roque, at ito pa si gustong sumikat na Gadon. Ewan ko, nagtataka ako sa mga yung mga kumukuha ng abogado na mga prominent na tao. Halimbawa, nung panahon ni Gloria, di ba, ang maingay itong si Topacio, di ba? Mga kaibigan, yan ang kinukuha.
Ela naman yan eh. Kung ano pinagsasasabi niyan eh. Mga kaibigan eh. Iyan sila ginagamit na ano lang, panakot. Pero sa likod niyan, meron talagang mga abogado na silang gumagawa ng mga pleadings. Sila yung talagang nasa likod na impluwensya. Kasi alam nyo, yung karamihan sa mga kilalang abogado, hindi naman dahil sa sila nakilala dahil sa galing. Maraming ganyan eh. Hindi sila nakilala dahil sa galing. Sa galing mambola. Mga kaibigan, doon sila nakilala. At saka, ang importante sa husgado, alam naman natin yan, yung magaling gumapang. Yun ang mga tinitingalang abogado. Yung magaling sa gapangan. Niniwala ba kayo? Magagaling yan sila Estelito Mendoza. Overrated na yan, mga kaibigan. Ang magagaling yung, ayan, kamukha niyang abogado ni Pemberton, di ba? Magaling. Talagang, kahit na nahatulan yung kliyente niya, pinaglaban niya, di ba? Ayun. Nanalo siya. Sa bandang huli, di ba? Mga kaibigan, sa ilalim ng batas, sa batas, yung pagpasok dito nila, Presidente Duterte, wala yun. Inaagaw lang nila yung eksena rito. At saka siguro, para masabi, hindi kami pumapanig sa China, mga kaibigan. Ano kinalaman ng China dyan? Di ba? Tsaka ng Amerika dyan. Ang sa Amerika, susuportahan nila yung kanilang mamamayan. Lahat ng magagawa nila, ginagawa nila. Mga kaibigan. Alam nyo itong mga ito, ayan, sila Gadon. Dapat yan, dinidisbar yan eh. Ignorance of the law yan Yang ginawa niya mga kaibigan Di ba? Ignorance of the law yan. Isipin mo, wala pa yung sinasabi niyang nilabag na guidelines. May batas na. Nagawa na yung batas. Kailan lang, papailalim mo itong batas doon sa guidelines. Anong katarantaduhan yan? Parang yung ordinansa. Ano ba mataas? Yung Republic Act o yung nabatas o yung ordinansa. Batas din yung ordinansa, pero mas mababa yun. Kasi ang epekto lang ng ordinansa, doon lang kung saang syudad yan o munisipalidad lang yan. Di ba? Hanggang doon lang ang bisa niyan. Pero ang batas, mas mataas. At may mas mataas pa sa batas, yung saligang batas natin, mga kaibigan. Isipin mo, hindi niya alam yun. Tinarantado niya lang yan. Nambubuisit. Bakit itong Korte Suprema mismo, dapat sila na nag-i-initiate ng kwan yan ng disbarment case Nakita nilang kalokohan yan mga kaibigan tayo alam natin yan, hindi naman tayo abogado pero hindi tayo pwedeng dumulog sa Korte Suprema, di ba? Dahil hindi ka naman abogado. Kailangan abogado dudulog. Pero kahit gago yung abogado, pwede. Mga kaibigan, sipin mo, bank pa yan. Pera ng taong bayan yan. Panahon ng taong bayan yan Bakit dyan inaaksaya? Di ba winarningan na ito dun sa unang ipinail nito kamakailan, di ba? Yung binasura din, nakalimutan ko, anong kaso yun? Mga kaibigan, katarantaduhan din. Di ba winarningan, parang warning na yung sinabi ng mga maestrado ron na ito, hindi laruan itong itong Korte Suprema. Dahil nanloloko mga kaibigan Sipin mo, ignorance of the law yan. Excuses no one. Hindi ba? Yan pwedeng grounds yan for disbarment. Nakakahiya yan, mga Sus Mariosep. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng
Lapid Fire! Sabi ni Isko Moreno, mga kaibigan, binabaliwala niya, pinagkikibita, balikat lang niya itong pahayag ng mga kritiko dyan sa Manila Bay. Yung pagsalaula, pagkakapirahan, yung corruption, white sand corruption dyan sa Manila Bay. Na sinasabi niya na, sinabi kasi ng mga environmentalist na nagsusulong ngayon ng paghahain ng kaso para maipatigil yan pong ginagawang kalukuhang yan. Pagtatambak ng buhangin, yan nasabi ko na nga sa inyo, ayaw nyo pa rin maniwala. Yung iba, hindi pa rin yata naniniwala na yan cover up. Mas malaking pagtatambak ang gagawin dyan para dagdagan yung lupa ng Maynila, palawakin ng lupa. Ganon din sa Pasay. Para pagtayuan ng mga negosyo ng incheck. Ito Manila Bay, si Dennis Uy din yan. Yan yung frontman ng China ngayon dito sa Pilipinas na ginagawang oligarch ng kasalukuyang administrasyon. Dahil daw doon, nagbanta itong mga, sinabi nitong itong mga environmentalist na isasama nila sa isusulong nilang petisyon ang paghahain din ng kaso laban sa mga opisyal ng DNR kasama mga opisyal ng Maynila. Dahil dyan sa ginagawa na yan, na pagsira sa kalikasan natin, mga kaibigan. Tingnan ninyo, sabi niya, I wish them all the best and good luck. Mahangin din, talagang mayabang. That is why there is government. That is why may pamamahala at may mga ahensya ng gobyerno. We must continue to believe in the process. Ano? Believe in the process? Anong klaseng process? Yung process within the bounds of law. Dapat nasa rule of law yan. Kung wala sa rule of law, katulad niyang pagtatambak na yan, paano ka magtitiwala sa gobyerno? Bakit ko ilalagak ang pag-asa ko ng pagtitiwala ko sa isang gobyerno na binabastos ang batas? Unang-una, wala naman yan hindi naman yan rehabilitation na katulad ng mandatong ipinagagawa sa kanila sa ilalim ng writ of kalikasan. Sa desisyon ng Korte Suprema. Wala naman yan doon Sinabi ba ron tambakan nyo ng buhangin yan? Ang sabi, i-rehabilitate nyo, alagaan nyo, linisin nyo. Iyon ang mandato nyo. Doon sa desisyon ng Korte Suprema sa writ of kalikasan. Mga kaibigan, hindi nyo mandato yan, hindi paglilinis yan. Pangunguwarta yan, ginagawa na yan. Tapos sasabihin mo maniwala dahil, mga kaibigan ang tagal na nga naniwala ng tao. Kita mo nga ito Isa ako sa naniwala kay Presidente Duterte. Kinampanya ko, malayo pa eleksyon, wala pa. Ni siya sa hinagap niya, ni anino niya, hindi pa tatakbo. Hindi niya pa alam na tatakbo siya. Kinakampanya ko na sa radyo na ito ang dapat na maging presidente. Nagkamali ako Ano magagawa ko? Hindi naman akong tumarantado sa gobyerno. Kasalanan ko ba yun? Yun na nangyari. Katulad mo rin, katulad din Isko, maraming naloko nung una, di ba? Ngayon, di ba, may mga vendor na naman, di ba? Pinalitan lang yung style nung vendor ni Erap. Pinalitan lang ang kulay. Sa kanya naman ngayon, asul naman. Mga kaibigan, sus Mariosep na mga kalokohan nito. Naglagay lang ng ilaw
Mga kaibigan, nangangarap na maging presidente. At ang sabi pa, hindi naman na niyang, yun ang talagang natural. Natural yun kung meron kang kakayahan. Di ba? Wala naman kami nakikita pang kakayahan eh. Ang talagang mayor lang ngayon, pinagpipilitan ka lang dahil may payola siguro yung mga nasa media. Ang tunay na mayor lang ngayon, nakapagpakita ng kakayahan na tugunan ang problema sa pandemya, si Vico Soto lang eh. Si Abby Binay, pwede mo ring masabi, si Abby Binay. Sino pa? Iba, the rest, wala na yan eh. Mga kaibigan, dito sa Metro Manila, sabihin nyo nga sa amin kung sino pa. Wala man ako nakita eh. Yung totohanan ha, yung hindi puro Facebook lang. Nagpapakyut sa Facebook. Tsaka mga pagsalta parang binabago yung tunay na anyo ng pagkatao eh. Ng pananalita. Doon magduda ka na eh. Sabi ko nga sa inyo, bakit niya kinakampihan yung DNR? At gagawin pa tayong tanga, ano siya? Ano tingin niya sa sarili niya? Si Virgin Mary? Na kapag kinumpasan niya yung kanal pwede mo nang mainom yung kanal, yung tubig ng kanal. Kahit halimbawa, nagnanakaw ka, pag sinabi niya, hindi nagnanakaw yan, maniniwala kami sa'yo. Jesus Mariosep, sino ka? Anong barometro nun? Anong credibility meron ka ron? Ang totoo, sabi ko nga sa inyo, sa mga hindi pa naniniwala ngayon, itaga nyo sa bato. Wala pa tayo nagmintis. Ito, ang susunod, dyan sa white beach, white sand na yan, na dolomite. Ang susunod na dyan, yun ang reclamation project. Venice, gagawing Macau. Style Macau. Mga pasugalan sa Macau, kunyari hotel, pero pasugalan. Ganun ang gagawin dyan. Kita ninyo, pati yung lugar ng Philippine Navy, babarahan nila yon. Magiging sa disadvantage yun ng Armed Forces of the Philippines. Particularly ang Philippine Navy. Matatakban yung kanilang daraanan doon. Yung kanilang posisyon, maalagay sa alanganin. Majojopardize, mga kaibigan. Dahil sa itatayo na yan. Kasi ang plano nga ng mga incheck, sakupin yung coastline natin eh. Masiguro nila na sila ang kokontrol niyan. Wala nang kontrol ang Pilipinas. Ang Armed Forces of the Philippines, lalo na yung ginawa ni Delphin Lorenzana. Hindi ho ba? Pumirma sa kasunduan. Napapayagan nila. Ang mga military camp, hindi lang Aguinaldo, lahat ng kampo ng militar ay matayuan ng cell site ng kumpanyang tinatawag na third telco, ang pangalan Dito, na ang nasa likod mismo, gobyerno ng China. 40% ng kapital niyan ay pera ng gobyerno ng China. Yan na talaga yun. Kaya yan, kunyari may pasukan, sino lolokohin mo? Sinulatan daw si Matu. Si Matu pa. Mga kaibigan, ang sama ng record niya kahit nung panahon ni Gloria. Di ba? Nabanggit na natin minsan yan, yung record niya, ginawa niyan, di ba? Ginawang ambassador dati yan. Kung sino-sino inaway niyan. Wala namang nalalaman pagdating sa ibang larangan. Hindi namang civilian yan eh. Military-oriented yung mga yan eh.
Oh, ang kailangan lang, ang gusto lang nila, discipline. Discipline, yung sunod ka lang ng sunod. Ginagawa tayong militar. Hindi man tayo nag-training ng military. Ang gusto nila, kung ano yung motto ng military na, sumunod ka muna bago ka mag-complain. Yun ang gusto nila. Sa militar yun. Hindi naman military tayo, civilian tayo eh. Oh, nilagay mo sila sa civilian dahil retarded na, retired na. Oh, tapos yung orientation na yun, ang gusto nilang ipasunod sa tao. Pwede ba yun? Oh, civilian authority ang mas mataas over the military. Civilian supremacy. Kaya nga yung Philippine National Police, di ba? Natalakay na natin minsan. Na yung Philippine National Police, kaya nilikha yung batas na yan para maiwalay ang pulis sa militar. Sapagkat naging under ng military yan for a while eh. Nung maideklara martial law, na isailalim sila sa supervision ng military. Kaya ang tawag sa kanila nun, Integrated National Police. Oh, under sila ng military, mga kaibigan. Kaya ang ginawa para maging orientation nila ay civilian. Sapagkat dapat ang ugali nila civilian para hindi maging corrupt. Sus Mariosep, wala eh. Masama talaga eh, ang mga namumuno. Bakit? Karamihan PMA ang nalalagay na nagpapatakbo sa PMP. Mga kaibigan eh. Di ba? Simula nung maibalik na yan sa naging Philippine National Police na yan, naging civilian in character. Pero, ang namumuno, military. Isipin nyo, pag nag-graduate ka ng PMA, pwede mong piliin ang pagka-graduate mo, pwede kang pumunta sa PNP. Ang orientation mo ay military. Hindi ba? Sana kung mapapatino, napatino ba? Hindi ba sumama na sumama ang Philippine National Police? Maganda yung, wala namang batas siguro, karamihan ng batas, maganda ang pakay eh. Pag ginagawa, pag ipapatupad na, masama na, salakay na eh. Mga kaibigan, nagiging salakay ang pakay. Di ba? Yan nga, paano mo pagtitiwalaan ng gobyernong yung mga nasa gobyerno? Ang gobyerno dapat pagtiwalaan. Problema, nagpapasama naman ng gobyerno. Diba yung nasa gobyerno? Katulad niyan, meron may gusto, palitan yung saligang batas. Bakit? Pag pinalitan ba saligang batas, bubuti na Pilipinas? Sana kung mabuti na iisip, mas masama eh. Federalismo na, federalismo. Ipepe, idede. Sila pa rin ang bumaboy eh. Puro kababuyan na lang eh. Mga kaibigan eh. Walang seryosohan dito eh. Walang hinahanap kundi ano ba maaagaw nating eksena? Bakit ang Senado? Challenge nyo ngayon, Senado. Bakit hindi kayo nagpapaimbestiga dyan sa Manila Bay? Sino pinaniniwalaan ni Isko? DNR? Siyempre, pagkakapirahan yan eh. Ano sasabihin yan? Hindi makakasamaan niya ito. Ba't hindi ka nakikinig sa eksperto? Mga scientist nagsasabi. Expert. Maritime. Pati sa environment, expert. Doon ka makinig. Hindi ba? Pakikinggan mo si Simato. Siyempre, corruption yan eh. Sasabihin ba niya, hindi kami, magkakapera kami rito. Siyempre, sasabihin niya, yun din. Tapos yun din ang paninindigan mo. Di halata ka na.
Nanloloko ka lang, di ba? Niloloko mo yung publiko eh. Ginagahasa mo yung... Popular pa ba si Isko ngayon? Wala na yan eh. Tsaka, ngayon pa lang, nagpapakita ka na, presidente. Taga mo sa bato. Tuloy mo yan. Maganda yan. Ha? Kasi matutupad yung sinabi na pag-aaral, di ba? Yung binasa natin nung ilang buwan na nakakaraan. Mga kaibigan, yung magkakaroon ng Manchurian candidate ito. Kasi siyempre, para magkaroon ng continuity, yung pagsakop sa atin ng China. Para maisakatuparan yun, mga kaibigan, ng ganap. Kailangan yung susunod na uupo. Kung hindi nila magagawang makapaglambitin sa kapangyarihan hanggang 2022, yung susunod sa kanila, poprotektahan sila. Poprotektahan ang interes ng China at ng kanilang mga negosyo dito. Mga kaibigan, laban sa mamamayang Pilipino. Yun yung tinatawag na Manchurian candidate. Magpapanggap, sabi ko sa inyo eh. Magpapanggap yan, makabayan. Oh, ha? Asa na yung pinadideport na 2 incheck? Mga kaibigan, na nagbebenta rito ng mga produktong gawan China nakatatak, Manila, Province of China. Asa na? Yorme. Ha? Napadeport ba? Yun napadeport nyo. Summary deportation. Diba? Economic sabotage yun eh. Ang bigat ng kaso nun. Ha? Capital offense, mga kaibigan. Economic sabotage. Hindi nagbabayad ng buwis. Pinapasok ang mga produkto rito. Nagyabang, ipapadeport. Di ko niya, papayagan niya sa Maynila. O asan? Ha? Napadeport na ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sabi ni Isko, ang sabi ni spokesperson Dr. Rosario Berhere, kapag na-inhale yung dolomite dust, iyon nakuha atensyon ko. Ba? Kala mo talagang ko eh. Doon daw nakuha yung atensyon niya para questioning niya. Kunyari, drama yan. Mga kaibigan. Atensyon ko, doktor yun eh. Nabahagi ng gobyerno, baka may maganda siyang opinion na pwede maging basihan ng diskurso at bigyan ng atensyon. Wala yan si Berhere, kututusin mo. Bumaliktad na nga eh. Iba na nga sinasabi ngayon, kumambyong bigla eh. Ha? Sabi niya, hindi ko na, di ba binago na ni Berhere yung statement niya dyan sa ano? Doktor lang pala yan eh. Yung sinasabi ko sa iyo at ang nagsasabing masama yan, ito'y mga expert sa larangan yan, sa environment. Mas mataas sa doktor yan. Ang expertise niyan. May specialization sila. Ang doktor, sa kanila lang kumukuha ng information yan. Kung ano yung pag-aaral na ginawa ng mga expert, yun ang ina-adapt ng mga doktor. Kayo lang nagpapaniwalaan dyan eh. Sabi ko sa inyo eh. Mga kaibigan, no? Di ba meron pa sinasabi ngayon eh. Tungkol daw dyan sa pagtakbo niya. Hindi ba niya eh. Lahat ng politiko nangangarap na naging presidente. Serve the country. Tama yan kasi pwede ka naman magpresidente kasi wala namang batas, pero merong kasaysayan ang mga presidente. Katulad halimbawa, panahon ni Marcos. Simulan mo kay Marcos pabalik,
alam mo na kung sino mga naging presidente. Ngayon, pagkatapos ni Marcos, kung sino-sino na lang, di ba, ang naging presidente. O maliban siguro kay Ramos, kasi si Ramos, kahit na mahaba ang serbisyo niya sa gobyerno, O, mga kaibigan, hindi nyo naman katulad dyan, nagarapal, di ba? O, kasi nga, wala naman sa batas yun. Pero dati, kahit wala sa batas yun, may kahihiyan ang mga tao nun, dignified. Dignified pa. Ang sumama talaga gobyerno, pagdating kay ERAP, dyan na nagsimula. Ayan, kaya pwede ka nang maging presidente talaga. Kaya lang, sana, hari nawa, pag nagpresidente ka, halimbawa, ngayon, eleksyon, di ba? Nanalo ngayon si Isko, halimbawa, tumakbong presidente. Sana lang, kinabukasan, pag-uukom na. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Meron pong nagdiriwang ng mga kaarawan ngayon. Mga kaibigan, batiin natin sila. Birthday ba? Birthday ni Arnel Dalipe at Annalie Doronila ng California. Mga frontliners po sila sa California. Pinababati sila ni Joe Vargas Hill. Birthday rin po ni Sarah Ramos ng Wellington, New Zealand. Ang pagbati mula kay Rafael Tolentino. At birthday din po ni Adela Pineda. Hindi ko malaman kung kahapon nag-birthday si Pineda dahil si Adela Pineda dahil kanina ko lang nabasa yung pabati ni Maria Dolores Santos ng London. Pinababati siya. Adela Pineda ng Vienna. Birthday rin ho ni Joey Regalado. Kanina ko lang dinabasa. Birthday rin ni Joey Regalado ng Los Angeles, California. At si Christian Haleco ay birthday din po. Christian Haleco ng Detroit, Michigan. Pagbati mula kay Mel Caronongan ng Chicago. At ganun din ho si Placido Corbito ng Long Beach, California ay birthday din po. Ngayon, ilang oras na lang, ilang minuto na lang, birthday naman ng aking may bahay. At binabati natin sila. Aking may bahay, birthday ngayon. At dahil birthday nila ngayon, mga kaibigan, ay narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Happy birthday, sa lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon at sa aking may bahay, si Lisa. Ay ngayon, salamat po dito kay Ginoong Enriquez, nag-text sa atin. Babati-bati tayo rito dahil maubusan tayo ng oras. Sinuwerte nga si si Andanar, sa pansyunga. Ba, naalala ko yung syunga.
Sabi ni Guanzon nga, yung commissioner, di ba? Binabanggit natin, ano kaya masasabi ni Commissioner Rowena Guanzon ng COMELEC? Kasi yung sinabihan niya ng Syunga, iyan yung pasimuno ngayon ng White Sand Beach dyan sa Manila Bay. Ano sabi? Sino na namang Syunga? Ang nasa likod niyang ano na yan. Parang alam na ni Guanzon. Meron siyang post sa Twitter yata yun. May nagpadala sa akin O mga kaibigan, batiin natin sina Berly Schwartz ng Los Angeles, California at si Raul Villanada na ating katropa. Pinababati, ngayon ko lang nabasa ito, Raul, yung mga kasama niya sa trabaho sa Duke University Hospital sa Durham, North Carolina, US of A. Nabati natin sina Harvey Lampreya at Elizabeth Bugna. Ayan po mga nakikinig sa atin. Si Marilyn C. Valencia Smith ng St. Louis, Missouri, USA. Si Norma Lasam ng Santa Maria, Bulacan. Ang alam ko, mga Lasam, taga Cagayan yan, di ba? Si Alet Calmateo ng The Netherlands. Si Efren Ortilla ng New York, binabati natin. Si Evangeline Baloy at ang kanyang husband na si Nikki B. ng Winnipeg, Manitoba, Canada. Si Delia Relato ng Singapore. Rebecca Becky Adigos at Lito Salazar ng Long Beach, California. Si Violeta Dalay, Annie Taundro at Vincent Brennan ng Ireland. Si Cherry Ocampo Cruz at ang buong angka ng Ocampo ay binabati po natin. Si Philip Canuto sa Marianas Island ay binabati po natin. Puntahan natin to si Nape at Boy Almoite, ang mag-asawa na parehong musician. Nakasama natin nung araw, panahong nagja-Japan pa tayo, 70s pa. Si Dean Eclar ng Maryland, USA. Danny Nila Hansandi. Sierra Charlie Di Guzman, Purdi Nand. Eric Swan, si Hani Liwanag. Naalala naman ninyo, di ba yung payo ko? Pagka hindi kayo makatulog, uminom kayo ng honey. Kumain kayo ng honey. At sabi yan, sabi ng mga sa mga health tips yan antukin ka. Marirelax ka, makakatulog ka. Pag honey, makakatulog ka. Di ba? Kasi yan mga ng bubuyog yan Di ba? Mga kinuha ng bubuyog Yung honey, di ba? Iniinom mo. Alam niyo naman it makes sense, di ba? Na makakatulog kayo. Bakit? Kasi nga po, ang tunog ng bubuyog, di ba? Di ba? Ganon din ang tunog ng natutulog Si Val Luga, si Jack Pedragosa, Eric Partosa, Beck Sabiñano, Sally Pascual Ronyo, Danny Pasuhinog, Coffee Pen. Hindi ko kamag-anak yan ni Pineapple Pen. Si Alberto Puno, si Bill Ralab, o Balyar siguro yun. Ating mga katropa, si Arlene at Mon sa Amsterdam, sa Italy naman si Buenos Dias Joel Diaz at Carolina Luge. Sa Tokyo, Japan, si Jorge Beichong. Sa Nagoya ba pangalan si Gina? Kanina ka-chat ko sandali.
sa anong tawag, sa Messenger. Pinasalamatan ko kasi pinopost niya yung ating programa, yung replay ng ating programa. Napin ko nga pangalan. Si Gina Ravis ng Nagoya. Yan. Salamat Gina Ravis. Si Jofort Embate, Ramon Santos, Belen Villena, ang ating mga katropa pa sina Jorge Beichong, di ba, sa Tokyo. Si Ella Samson Albiar, si Yula Sotelo. Veteranong folk singer yan, pero nasa Japan ngayon si Yula eh. Na-lockdown na ron eh. Hindi na nakauwi. Si Susana de los Santos, si Rosita DC, Ani Flormata Saludes, Kamaita Basilio, si Kaenyang Mina, si Jundi Valencia, singer, actor, si June Gase sa Guam, dati pong vocalist ng Abracadabra, si Walden Kihan Berry, nasa Guam din po at ang kanyang pamilya na pawang mga musikero. Si Andres Bonifacio ng Michigan. Nabanggit na natin kanina si Raul Villanada. Madalas kasi may naiiwan eh. Alam nyo namang mapurol na tayo ngayon eh. Si Pedro Pinduco, Los Unidos Obenteos, si Mr. Pajardo ang Bilao ng New York. Si May J. Tonsky Kabilao, Tonsky Kabilao, si Ito Esquilio, Edwin Javier, Rowena T. Lapid, si Greg Belus Jr., Alton Pabre at Jesse Villaluna. Ano kaya niya si Cielo Villaluna? Si Lourdes o Leonard Sunga ng Temecula, California, Victor Ramos, Genaro Gonzales, Gloria Cabangon, and Jaime Okbina, Peter Lee, from Australia, nanon kasama sina Francis Mangahas at Angie Mangahas, si Kajun Mariano, isang dati pong kilalang aktor, si May J. Si ano kaya, yung idol nating PBA, sa PBA, si ano, pangalan? Nakalimutan. Ayan, malilimutin na tayo eh. Hindi ko na kasi nababasa yung kanyang pangalan. Pagkatapos ng program, at saka ako nakikita. Alam nyo, sa totoo lang, medyo ano na tayo eh, kinakalawang tayo eh, sapagkat di na tayo nakakalabas eh. Ang totoo niyan, di nyo lang nalalaman eh, wala. Iba pakiramdam natin ngayon. Madalas tayo nabubuisit. Mga kaibigan, dinadaan ko na lang sa tulog ng tulog. Wala na ho eh. Kailangan sa profesyon pa naman natin, nagsisirculate tayo. Diba? Yung nakikipag-usap ka kahit na kanino. Hindi naman not necessarily taga-gobyerno o personality. Sinong personality yan? Hindi, importante nga. Mas importante nga karaniwan ng kausap mo eh. Diba? Si Tertullian Duran. Si Ricky Rilosa, yung idol natin sa PBA. Mga kaibigan, si idol. Si Loida Haruda. Si Vale Torres. Nathan Alvarez, Art M. Diaz, si Oswaldo Cortez Santos Jr., Zitaku Ador Russell,
Tony Aguila, Orlando Consuelo, Raquel Nabua Naig, Alberto, nabanggit na natin si Alberto Puno, Leo Villena, isang musician po, nakabase sa Thailand, Jose Aquilino, Yabut Boyet, Gloria Latorre, Jaime Ocbina Garcia ng Angeles City. Si Benji Rebueno na kasamahan din natin. Ang father niya, father ko, mga magkakasama sa broadcast media yan. Father niya ang founder ng maraming radio station dito, baka hindi nyo alam. Isa rin sa founder ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Si Alex Portades Camacho, Reddy San Miguel, Ernesto Mangahas, Teresita Aguinaldo, Art M. Diaz ng San Rafael, Bulacan, Wilfredo Soriano, si Odab Equirbo, si Kagawad Elena Ilyasar Kalunsag at dating Chairman Boy Kalunsag ng Santa Mesa, Marisa Martinez, Sheila Park, Hermi Del Rosario, Ferdinand San Juan, Noe Bobo Bacarisas, Joji Peralta, Vivian Marquez Martos, Herman Gumiran. Siguro pagkatapos nating mabanatan si Vivian Velez, di na manonood no? Dati nonood yun Si Joe Narciso Llarena. Kasi issue yan di ba? Alangan namang ipuwera natin sila, di ba? Armando Martin, Marilyn C. Valencia Smith, nabanggit na natin. Si Fernando Nicolas, Baste Sebastian, Jason Badana, Rebecca Agdigos, Jenna Guzman Carillo, Marilyn, si Lourdes Sigua, J.R. Madrigal, Cyril Belen, Tony Perez, Leticia de la Cruz Pacheco, Bayani Abergas, Dijes De La Wone, Hoterbredo. Ano yan? Pinagsasama-sama niyo yung mga pangalan, si Chit, Flor Amposta, Angelito Pangan, si Daniel Jacob Sr., Hugo P. Dictado, Carol Torres Brino nga pala, tsaka si Carmela Torres Balcos, nakatropa natin, John Swanley Gurbuksani, si Payas Primo, Ernesto Miranda, Evangelito Dalangin, Dan Sinyel. Sana maging presidente si Isko, Halimbawa, ngayon naging presidente, kinabukasan, end of the world na. Wish ko lang. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Binabati nga pala natin, mga kaibigan, si Cindy Hobellar ng Paris, France. Siyempre si Mirna Guillermo at si Roxanne Rankin ng Florida. Binabati po natin. Magpapaalam na po tayo.
Wala na po tayong oras. Bukas po tayo magbabalik pagsapit po ng alas 10 ng gabi. Mapapakinggan tayo sa DWBL hanggang alas 11 ng gabi. Samantala ang ating live streaming hanggang alas 12 po ng hating gabi. Alam mo, ang isang kaibigan Ito po si Percy Lapid. sa'yo. Maraming salamat at magandang yumaga! Yorme Daldal Moreno. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. Ano yan? Sasaksak mo rito?